Mutya ng antingero na lumitaw sa napakabaong dumi ng aswang. Ito ang kakatwang karanasan ng 10 anyos na batang si Nigel. Ano nga ba ang kwento sa likod ng paglitaw ng isang mutya sa nakakadiring dumi ng aswang? Paghihiganti ang pinakamotibo ng nakilalang gabay ni Nigel na si Lolo Terbok. Ngunit hindi magiging madali ang papel na gagampanan ni Nigel. Bakit? Dahil ang mga aswang na makakalaban niya ay may espesyal na kakayahan. Kailangan niyang ingatan ang kanyang anino na madikitan ng anino ng mga aswang. Pero may isang lalong magpapahirap pa sa papel ni Nigel na hindi niya inaasahan. Isa na may taglay na kapangyarihang itim ang nakipag-alyansa sa mga aswang at ang mismong nagpakana sa pagkamatay ng antingerong si Lolo Terbok. Matatalo kaya ni Nigel ang sanib puwersa ng isang salamangkera at ng mga aswang? Tunghayan po natin ang kapanapanabik, maaksyon at kapupulutan ng aral na kwentong ito. Ngunit bago ang lahat, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ano nga mo yun? Ang baho! Amoy tae! Pasado 12:00 ng madaling araw nang maalimpungatan ang 10 anyos na batang si Nigel. Agad siyang napabangon. Katabi niya ang kanyang itay sa katre sa kanilang kwarto. Ang itay lang niya ang katabi pagkat ulila na siya sa ina. Ginising ni Nigel ang 45 anyos niyang tatay na si Gaston. Talagang hindi na niya matiis ang maalingasaw na amoy na pumapasok sa kanilang kubo. Tay! Tay, gising! Gumising muna kayo dyan! Tay, may naamoy po akong sobrang baho eh. Agad namang nagising si Gaston. Pupungas-pungas na nagbangon. Napasingot siya dahil nabulabog ang tulog. Ano ba anak? Ano bang problema mo? Ngunit napangiwi si Gaston nang mapansin ang nakakasulasok na amoy. Pambihira! Ano ba yun? Napakabaho! Amoy tayo ah! Tumae ka ba sa higaan, anak? Tinangkang i-check ni Gaston ang palibot ni Nigel. Hinawi pa niya ang kanilang mga kumot at unan. Naku, hindi ako tumae, tay ah. Galing po yata sa labas yung amoy eh. Baka mamaya may tumae po sa labas. At sino naman tarantado na tatae doon sa bakuran natin? Pwes, mananagot sa akin ng bastos na yon. Tuluyan ng tumayo si Gaston. Tinungo ang kusina. Kinuha niya at isinukbit sa kanyang bewang ang bagong hasang bolo. Kinuha rin niya ang isang flashlight. Binalikan muna niya si Nigel bago pumanaog ng hagdan palabas. Dito ka lang anak ha. Ako lang ang lalabas. Huwag na huwag kang susunod sa akin. Delikado sa labas ng ganitong oras. Kung hindi tao, ay baka kung ano nagtatangkang paglaruan tayo. Baka tayo ng tikbalang ang naaamoy natin. Sige po, tay. Mag-iingat po kayo ah. Bilisan niyo po at wala po akong kasama rito sa loob. Natatakot po ako eh. Saktong paglabas ni Gaston ay siya namang biglang may bumulong sa may tenga ni Nigel. Sa gulat ay nagpalinga-linga siya at nagtataka. Nasa mukha niya ang pagkatakot. Ha? Ano yun? Parang may bumulong sa akin ah. Boses ng matanda. Agad nagtalukbong ng kumot si Nigel. Nanginginig siyang namaluktot sa isang sulok. Ngunit muling may bumulong sa tapat mismo ng kanyang tenga. Sisigaw na sana siya, ngunit klarong narinig niya ang tinig na nagsasabing huwag daw siyang matakot. Hindi raw ito isang masamang kaluluwa. Sino po kayo?
Bakit niyo po ako binubulungan? Sagot ng tinig, hindi na raw mahalaga kung sino ito. Ang importante ay ang maipaalam sa kanya na may isang mahalagang mangyayari sa gabing yun. Hinihintay raw nitong pagbigyan ng langit ang kahilingan nitong makapaghiganti sa pamamagitan niya. Ha? May kasalanan po ba sa inyo ang itay ko? Ipinaliwanag ng tinig na walang kasalanan ang kanyang itay. Ito raw sana ang bubulungan nito, ngunit may isang katangian itong hindi karapat-dapat. Kaya naman, mas minabuti raw nitong siya na lamang ang piliin pagkat bata pa siya at masunurin. Isa pa, may angkin daw siyang katapangan at katalinuhan kahit bata pa. Kanino po ba kayo maghihiganti? Isa po ba kayong multo? Ibig sabihin po sa pumatay po ba sa inyo kayo maghihiganti? Umoo ang tinig, pero ipinaliwanag nitong hindi tao ang kanyang paghihigantihan. Ano po? Hindi tao? Kung ganun po ano po ang paghihigantihan nyo? Ayon sa tinig, ay saka na lang daw nito sasabihin ang lahat. Ang importante raw muna ay maging alerto sila ng kanyang itay at magbantay sa mangyayari buong magdamag. Hindi raw pwedeng may ibang makakuha ng mabubuong mutya at lalo raw hindi pwedeng kaaway ang makakuha nito. Ano? Mutya? Ano po yun? Yun daw ay isang makapangyarihang bagay, kaya kailangan daw itong bantayan, oras na mabuo. Pero paano pong pagbabantay ang gagawin namin ni Itay? Sandali, pupuntahan ko po siya. Sasabihin ko po ang tungkol sa inyo. Pinigilan ng tinig si Nigel. Mas makabubuti raw na silang dalawa na lamang muna ang nakakaalam. Teka, paano po kung niloloko niyo lang pala ako? Sabi ng tinig ay magtiwala raw si Nigel rito. Napaka-importante raw ng papel na kanyang gagampanan para raw sa kaligtasan ng buong baryo San Gregorio. Kung mabibigo raw sila ng gabing yun, marami raw ang mapapahamak, kabilang na raw silang mag-ama sa posibleng salakayin ng mga elemento ng dilim. Sinabihan din ng tinig si Nigel na wag nang marami pang tanong. Kusa na lang daw niyang maiintindihan ang mga bagay kapag naroon na sila sa darating na mga sitwasyon. Ito na raw ang bahala. Ano na po ang dapat kong gawin ngayon? Ang itay ko po nasa labas. Baka may mangyari pong masama sa kanya. Itinuro ng tinig kung ano ang dapat gawin ni Nigel. Palihim niyang sinundan sa labas ang kanyang itay. Napadpad siya sa likod ng bahay. Pareho pang nagulat sina Juston at Nigel nang makarinig sila ng mabilis na mga kaluskos na may kasama pang mahinang atungal. Nagmumula ito sa talahiban, hindi kalayuan sa mga kawayan. Sa tulong ng liwanag ng buwan sa kalangitan, nakita nila ang isang anino. Mabilis itong tumatakas palayo. Sinubukan itong ilawan ni Juston, pero mabilis na nawala kung saan. Buisit, mukhang may aswang na namang naligaw rito sa baryo Dito pa talaga sa bakuran tumae. Kaya pala amoy nabubulok na karne. Pwe, pero teka, bakit pala may napadpad na namang aswang dito? Hindi maganda to. Mukhang mauulit na naman ang nangyari noon. Ang tinutukoy ni Juston ay noong kabataan niya, kung saan ay nagsunod-sunod ang karumal-dumal na bigla ang pagsalakay ng mga aswang sa kanilang baryo. Marami sa kanilang mga kababaryo ang natangay. Ang ilan pa'y iniwang wakwak ang duguang mga katawan. Kung paanong natigil ang kanilang pagsalakay ay hindi pa rin naman niya lubusang alam. May sabi-sabing dahil raw may isang antingerong lumitaw sa kanilang baryo. May matandang antingero sa kanilang baryo, pero hindi niya alam kung ito mismo yun. At bukas na bukas din ay pupuntahan niya ito para itanong
ang tungkol sa natuklasan niyang ito ngayong gabi lamang. Sa tulong ng flashlight ay hinanap ni Gaston ang tae ng hinihinala niyang aswang. Agad naman niya itong nahanap dahil sa nakakasulasok nitong amoy. Si Nigel naman na nagtatago sa mga tanim nilang mga gulay ay binulungan ulit ng tinig. Sakto namang noong may namumuong sama ng panahon sa kalangitan. Anak nang, tayo nga talaga to ng aswang ah. May daliri pa ng tao na hindi masyadong natunaw. At ano tong nakasuot sa daliri? Gamit ang napulot na mahabang patpat, ay hahawiin sana ni Gaston ang bagay na yon. Ngunit biglang may malakas na tumulak sa kanya papalayo. Isang matalim na kidlat ang sumunod na gumuhit. Tinamaan mismo ang taing kakalkalin sana ni Gaston. Pagkaraay, dumagundong ang napakalakas na kulog, kasabay ng pagbuhos ng ulan. Nigel, bakit mo ako tinulak? Saka bakit ka pa lumabas? Pumasok ka na sa loob, dali! Baka kumidlat ulit eh. Muntik na nga po kayo, Itay. Mabuti na lang po may bumulong po sa akin para itulak po kayo. Salamat naman anak. Pero tara na sa loob. Delikado na tayo dito. May aswang na gumagala sa paligid. Mabilis na kumilos ang mag-ama. Hindi na nila napansing umusok ang tae ng aswang at pansamantalang naglabas ng nakakasilaw na liwanag na agad ding nawala. Sa di kalayuan naman, sa may kawayan, ang anino ng aswang ay lumitaw muli. Paruot parito itong hindi mapakali. Bilisan mo anak. Tuyuin mo ng tuwalya ang buhok mo't katawan. Magbihis ka na rin. Pagkatapos ay may pag-uusapan tayo. Utos kagad yun ni Gaston sa kanyang anak pagkapasok nila ng dampa. Siya man ay nagpatuyo na rin ng buhok at nagbihis. Matapos ang lahat ay sabay pa silang bumalik sa kanilang katre. May nabanggit ka sa akin kanina anak. Ano yung ika mo'y bumulong sa'yo? Kaya naitulak mo ako kanina. Nag-isip naman muna si Nigel at nagkakamot ng ulo. Tay, wala po yun. Ibig ko pong sabihin ay parang may nag-utos po sa akin na itulak po kayo. Nakikita ko po kasing lalong dumidilim ang langit eh. Tapos parang may kulay orange po sa taas. Sabi niyo sa akin dati, di ba? Kapag may halong kulay orange ang maitim na ulap, may laman yung kidlat. Ayun po, itinulak ko po kayo ng kikidlat na. Namangha si Gaston sa sagot ng kanyang anak. Aba, ang galing mo naman pala anak. Sa lagay na yun eh, naunahan mo pa ang kidlat ha? Mabuti na lang at hindi ka rin tinamaan. Kung hindi ako makakapayag. O siya, matulog na pala tayo ulit. Tutal eh, nawala na rin ang mabahong amoy kanina. Hinigop yata ng kidlat. Agad namang umayos si Nigel para muling matulog. Pero lingid kay Gaston ay may lihim siyang binabalak dahil sa ibinubulong ng tinig. Hinintay ni Nigel na mahiga na rin si Gaston. Nakapikit siya habang nakikiramdam. Pero para namang hindi pa matutulog ang kanyang itay. Sa pasimple niyang pagmulat ng kanyang mga mata, ay nakita niyang inilabas nito ang kanilang lumang baul na sa pagkakaalam niya'y naglalaman ng mga pangontra raw sa mga elemento ng dilim. Naglabas ito ng mga botelyang may lamang mga langis, buntot pagi, latigo, mga lingkaw, itim na mga tela at kung ano-ano pa. Nagsabit ang kanyang itay ng ilan sa mga yon sa dingding ng kanilang kwarto. Nagsaboy rin ito ng langis sa mga haligi. At nang lumabas ito ng kanilang kwarto para ituloy ang ginagawa sa iba pang parte ng kanilang bahay, ay sinamantala yon ni Nigel para makalabas. Medyo kinakabahan naman si Nigel nang siya ay makalabas. Agad siyang napasulyap sa may kawayan. Nang masigurong wala roon ang aninoy, nagmamadali niyang pinuntahan ang tae kanina. Napansin niyang umuusok ito na nooy naging kulay itim na. May isang bagay
na bahagyang umiilaw mula rito. Ha? Ano po yung umiilaw? Yun na po ba yung sinasabi niyong mutya? Kausap ni Nigel ang tinig. Sumagot naman itong yun na nga raw. Dininig daw ng langit ang kahilingan nito. Inutusan siyang kuhanin yun, itago at mabilis na pumasok sa kanilang dampa pagkat nararamdaman daw nito ang presensya ng isang aswang na papalapit. Takot na luminga-linga sa paligid si Nigel at tulad ng sinabi ng tinig, namataan nga niyang muli ang anino pero hindi na ito basta anino lang kundi bulto na mismo ng isang nakakatakot na nilalang, isang aswang. Nang sandaling yon, talagang kinabahan na si Nigel. Mabilis niyang sinunod ang utos ng tinig sa kanya. Dinampot niya ang umiilaw na bagay, isang singsing na may batong kulay makintab na asul. Ibinulsa niya yon sa kanyang shorts. Bibira na sana siya ng takbo papasok sa kanilang dampa. Ngunit bigla siyang natigilan nang pagtalikod niya'y namataan niya ang papalapit na aswang. Nyay! Tay, tulong! Tulong, may aswang! Nagulat naman si Geston nang marinig ang malakas na sigaw ni Nigel. Dali-dali niyang nilabas ang anak habang inihahampas sa ere ang hawak na buntot pagi. Nigel! Anak ko! Nang makita ng aswang ang paparating na si Geston, ay tinangka nitong sugurin si Nigel. Nang kamuntikan na siyang madamba, ay binulungan siya ng tinig at iniamba sa aswang ang mutyang singsing. Ah! Mamatay ka! Mamatay ka! Biglang napaatras ang aswang pagkakita sa umiilaw na asul na bato ng singsing na mutya. Naiharang nito sa muka ang mga braso para takpan ang namumulang mga mata. Para itong nasisilaw at para ring napapasok. Nanginginig ang buo nitong katawan. Sinamantala ni Geston ang pagkakataong yun na natutuliro ang aswang. Mabilis niya itong hinampas ng buntot ng pagi. Katakot-takot na umatungal ang aswang. Pabigla nitong binalingan si Geston para sana manlaban. Pero patakbong humarang si Nigel at muling iniamba ang hawak na mutyang singsing. Muling napaatras at parang lalong nasilaw ang aswang. Ha! Eto sa'yo! Mamatay ka! Mamatay ka na! Parang itinulak ng malakas ang aswang dahil sa pabiglang ginawang yun ni Nigel. Tumilapon itong nagdurugo ang ilong, ngunit mabilis itong muling tumayo. Nagdalawang isip pa kung bubueltahan ba si Nigel o hindi. Galit na galit itong sumingasing na nanggigigil at lumalagutok ang mga kamay. Nanginginig ang naghahabaang nitong mga kuko. Ang mga mata nito'y lalong nagbaga sa kapulahan. Nang mapansin itong parang may usok na nagsisimulang lumabas sa hawak ni Nigel na mutyang singsing, ay mabilis itong tumakas palayo, natakot na takot. Tinangkapang ang habulin ni Geston ang aswang. Hayop kang aswang ka! Bumalik ka rito! Ang tapang mong pumasok at tumae sa bakuran namin. Tapos sa anak ko lang. Takot ka! Duwag! Duwag ka! Sa di kalayuan, sa likod ng kawayanan, kung saan dumiretso ang aswang, ay hindi napansin ni Geston na lihim itong lumingon. Nagbabanta ang matalim nitong tingin at may kung anong ibinubulong. Samantala, ay binalingan ni Geston si Nigel at ang hawak nitong mutyang singsing. Teka anak, ano pala yung hawak mo? Parang umilaw kanina yan ah. Bakit parang takot dyan yung aswang? Kusang inabot ni Geston ang hawak ni Nigel na singsing. Tinitigan niya itong mabuti. Teka, medyo mainit-init siya. At kakaiba ang bigat niya anak. Saan mo ba ito nakuha? Napulot ko lang po yan, Tay. Ang totoo po, ano po kasi, basta po, baka hindi po kasi kayo maniwala kapag kinuwento ko po sa inyo eh. Baka anting-anting ito anak.
Itago ko muna. Ipakikita ko sa pupuntahan kong antingero bukas. Maalam yun sa mga anting-anting eh. Napakamot ng ulo si Nigel. May ibinulong din sa kanya ang tinig na hayaan na lang muna ang singsing kay Geston. Kinabukasan nga ay maagang gumayak si Geston para makipagkita sa isang antingero. Maaga niyang ginising si Nigel para magbilin. Sakto namang paglabas ni Geston ng kanilang dampa ay nakasalubong niya ang humahangos na batang si Bobet, ang 11 anyos na kaibigan at madalas kalaro ni Nigel. Oh, Bobet, ang aga mo naman yatang pumunta rito. Ano bang meron? Nako, Tito Gaston, may dalawang bata pong inaswang kagabi sa Purok 7. Malapit po sa kabukiran. Sasabihin ko na sana kay Nigel eh. Madalas po kami magpunta ron eh. Ano? Inaswang ba ika mo? Opo, Tito. Kagabi raw po may isang aswang silang nakitang gumagala malapit po sa kabukiran. Kaninang madaling araw po, nakita po nila dalawang batang wakwak ang mga tiyan. Wala na po mga lamang loob. Inalala ni Geston ang eksena kagabi. Napakapa siya bigla sa singsing ni Nigel na nasa kanyang bulsa. Napakunot ang kanyang noo nang maramdaman niya itong umiinit. Kailangan niyang maipakita ito kagad sa antingero sa lalong madaling panahon. Para sa kanya'y may kung anong meron ito at hindi basta karaniwang singsing lamang. Ganun ba? Mukhang masusundan pa ang pagsalakay ng mga aswang sa susunod na mga gabi ah. O siya, puntahan mo na si Nigel doon. Samahan mo muna ang kaibigan mo, Bobet ah. May importante lang akong pupuntahan. Babalik din ako agad. Huwag na huwag kayo magpapapasok nang hindi nyo kilala. Mahirap na. Baka aswang yun. Sige po, Tito. Kami na pong bahala ni Nigel. Mag-iingat po kayo sa pupuntahan nyo. At nagmamadali ng lumakad si Geston. Nang makalayo na siya'y hindi niya napansin ang lihim na pag-irap ni Bobet. Namutawi ang kakaibang ngisi sa mga labi nito. Mukhang ayos to. Ako na ang bahala kay Nigel. Kailangan makuha ko ang singsing. At pareho nang nagmadali si Geston at Bobet sa magkasalungat na direksyon. Si Nigel, samantala, bago pa man siya mapuntahan ni Bobet, ay kausap na naman ang tinig. Ano po yun? May nararamdaman po kayong paparating na negatibong enerhiya? Ibig sabihin po ba aswang yun? Sumagot ang tinig na pwede raw oo at pwede ring hindi. Basta may paparating daw na hindi dapat lubusang pagkatiwalaan. Kailangan daw niyang mag-ingat, lalo na't hindi daw niya hawak ang mutyang singsing. Nang sandalingang yun ay narinig ni Nigel ang tinig ng paparating na si Bobet. Medyo malayo pa ito sa pinto ng kanilang bahay ay sumisigaw na. Nigel! Nigel! Nigel, si Bobet to! Napakunot noo si Nigel nang mapagtantong si Bobet ang tinutukoy ng tinig. Ha? Teka, si Bobet po ba yung negatibong enerhiya? Nanlaki ang mga mata ni Nigel nang sabihin ng tinig na si Bobet nga raw. Pero matagal ko na po siyang kaibigan. Hindi naman po siguro siya aswang. Kumpare rin po ni tatay ang tatay niya. Ngunit idiniin ng tinig na hindi raw komo matagal nang kilala ay kailangan ng lubusang pagkatiwalaan. Kailangan pa rin daw mag-ingat. Ang mga aswang daw ay mapagpanggap. Parang normal na mga tao at kunyaring mabuti. Lahat daw ng paraan ay gagawin nila para maisakatuparan ang mga plano nila. Lalo na raw ngayong may bagong mutya. Tsak daw na magiging lapitin na raw sila ng mga aswang. Ang pinakauna raw na gagawin nila ay kung paano makukuha at masisira ang mutya. Hindi rin daw sila magdadalawang isip na pagtulungang lapain ang nakakuha nito. Naku po, Diyos ko. Pag-iinitan po kami ng mga aswang. Nasa amin ni Itay ang mutyang singsing. Ganun na nga raw yun, ayon sa tinig.
Kaya raw kailangan nilang mag-ingat. Humingi pa ito ng paumanhin kung hindi raw ito nagbabala kagad. Sasagot pa sana si Nigel, ngunit hindi niya na yon naituloy dahil kumatok na si Bobet sa may pinto. Nigel! Nigel, buksan mo tong pinto, dali! May kikwento ako sa'yo! Nagmamadaling nilapitan ni Nigel ang pinto. Bago niya pinagbuksan ang kaibigan, ay inalala niya ang bilin ng tinig. Kailangan pa rin niyang mag-ingat kay Bobet. Oh, Bobet! Halika, pumasok ka! Ano bang ikikwento mo? Ang aga mo namang pumunta rito? Tungkol nga sa naganap na pagsalakay ng isang aswang sa bukid ang ikinuwento ni Bobet. May pasenyas pa itong nalalaman habang nagkikwento. Hala? Talaga? Madalas tayong pumunta ron, di ba? Kung gusto mo, ay puntahan natin para maniwala ka. Ang daming ang tao ron ngayon eh. Habang nagsasalita si Bobet, ay pasimple nitong minamataan si Nigel, lalo na sa bandang daliri nito. Hindi naman yon nakaligtas kay Nigel. Sandaling naningkit ang kanyang mga mata na agad ding binawi para hindi siya mahalata ni Bobet. Bobet, takot ka ba sa mga aswang? Ha? Hindi, oo naman. Gagi, alam mo, nakita ko yung mga bata doon sa bukid. Kawawa talaga sila. Wakwak ang mga tiyan at wala nang lamang loob. Saka sobrang nakakatakot ang itsura ng mga aswang na yun. Ibig mong sabihin, Bobet, nakakita ka na ng aswang? Oo, nakita na ako. Mapula ang mga mata ng aswang. Dilat na dilat, malaki. Tapos, meron silang mga pangil, nakalabas ng ganito. Tapos, sobrang tutulis na mga kuko nila, parang kutsilyo. Tapos, nakakadiri rin silang tingnan kasi malangis ang kanilang balat. Ako rin, nakakita na ako, Bobet. Ganyan na ganyan nga sa mga sinabi mo. Ano? Kailan ka nakakita? Kagabi, Bobet, kaming dalawa ni tatay. Muntik na nga kaming mapalaban eh. Hala, talaga? Mabuti, hindi kayo nalapa ng aswang na yon. Pero, bakit pala hindi kayo sinugod ng aswang? Nagdalawang isip pa si Nigel kung sasabihin ang tungkol sa nakuha niyang mutyang singsing. Naisip kasi niyang kanina'y minamataan ni Bobet ang kanyang mga kamay na parabang tinitignan kung may suot siyang singsing. Ewan ko kung bakit nagmamadali kaming biglaan na lamang iniwasan ng aswang na yon. Siguro natakot siya kay tatay. May hawak kasing buntot pagi si tatay. Nigel, naampas ba ng itay mo yung aswang? Oo, kitang-kita ko kung paano sobrang nasaktan yung aswang na yon. Biglang parang nagalit si Bobet sa kanyang narinig. Napansin naman ni Nigel na inirapan siya nito. Teka, Bobet. Bakit parang naiinis ka? Ha? Wala. Naiinis ako dun sa aswang na yun eh. Siya nga pala, Nigel. Kagabi ba'y wala kayong napansin kahit na ano? May napulot ba kayong kakaibang bagay? Halimbawa, isang singsing, bato, o kaya kahit na ano? Sandaling natigilan si Nigel. Paano'y binulungan siya ng tinig. Sinabihan siyang huwag ikwento ang tungkol sa mutyang singsing. Baka raw si Bobet ay kasabwat ng mga aswang. Ha? Wala kaming nakita. Bakit? Ano bang meron sana? Si Bobet naman ang medyo natigilan saglit. Parang nag-aalangan kung ano ang isasagot. Kasi may nakita raw kasi kagabi na matalim na kidlat. Naririnig ko kasi sa mga matatanda, posible raw na may nabuong mutya kagabi. Baka ika ako may nakita kayong mutya. Ganun ba? Ang kaso, wala naman kaming nakitang kahit na ano eh. Tae lang ang nakita namin sa bakuran. Sabi ni tatay, tae raw ng aswang yun. Medyo nanlaki ang mga mata ni Bobet sa napag-alaman. Pagkaraan ay gumalaw-galaw ang ilong nito. Suminghot-singhot na parabang may hinahanap na amoy.
Tae ng aswang talaga? Kaya pala parang may naaamoy ako rito kanina pa eh. Dinakot niyo yung tae? Bakit naman namin dadakutin? Napakabaho kaya nun, nakakadiri pa. Napaamoy-amoy na rin si Nigel sa sarili at sa paligid ng kanilang bahay. Saka, bakit parang ang tapang yata ng pang-amoy mo? Hindi naman ako amoy tae ah. Baka sa loob ng ilong mo yan may tae. Sirauno, anong akala mo sa ilong ko, kubeta? Saka, ewan ko ba? Parang naamoy ko talaga sa'yo yung tae ng aswang. Aha! Teka! May nakita ba kayo sa tae ng aswang? Ha? Ewan. Tinamaan kaya ng kidlat yung tae. Nasunog at naging kulay itim. Kahit tignan mo pa doon sa likod ng bahay. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Bobet. Sige, tara sa likod ng bahay nyo. Gusto kong makita ang itsura ng nakidlatang tae ng aswang. Hehehe! Nagpunta silang dalawa sa likod ng bahay. Hinanap nila ang tae ng aswang. Samantala, si Juston ay nakarating na sa bahay ng kilala niyang matandang antingero. Nakatira ito sa pinakadulo at pinakaliblib na parte ng kanilang baryo. Bale pang huling purok. Bihira lang itong puntahan ng mga taga-ibang purok dahil malayo nga. Mabato at masukal ang daan. Ngunit ang nadatnan niya'y hindi si Mang Terbok, kundi ang asawa nitong si Aling Gelang. Nakaabang ito sa harap ng kanilang bahay na para bang may hinihintay. Nagulat pa ito nang mamataan ang paparating na si Juston. Magandang umaga po sa inyo, Aling Gelang. Magandang umaga naman, iho. Mukhang naligaw ka yata. Hindi ho. Kayo ho talaga ang sadya ko eh. Gusto ko po sana makausap si Mang Terbok. Nariyan ho ba siya? Lumungkot ang muka ni Aling Gelang. Para bang maiiyak. Muling naupo sa bangko. Ang asawa ko. Ilang araw nang hindi umuuwi. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa kanya. Tapos ngayon, nabalitaan ko may mga batang inaswang sa bukid. Mukhang sasalakay na naman ang mga aswang. Tapos wala siya. Baka may nangyari na kay Terbok, kaya malakas na naman ang loob nila mambiktima. Buong pag-aalalang nilapitan ni Juston si Aling Gelang. Inalalayan niya ang matanda. Aling Gelang, saan ho ba nagpunta si Mang Terbok? Hindi ho ba nagsabi sa inyo? Mariing umiling si Aling Gelang. May pagkamalihim talaga ang asawa ko. Lalo na kung importanteng bagay ang aasikasuhin. Basta na lang siyang umalis isang araw. Tapos heto, hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik. Aling Gelang, saan ko ho kaya siya pwedeng hanapin? Kailangan ko ho talaga siyang makausap eh. Natigilan sa pag-iyak si Aling Gelang. Tinansya niya si Juston. Ano ba sana ang iyong importanteng idudulog, iho? Ako bilang asawa niya ay marunong din sa mga bagay na pangantingero. Talaga ho? May papakita ho sana ako sa kanya. Ano ba yun, Juston? Hindi na nag-alangan pa si Juston na ipakita kay Aling Gelang ang singsing ni Nigel. Ito po. Isa po itong singsing na may kakaibang bato. Sa tingin nyo, isa lang po ba itong karaniwang singsing? Umiinit din po pala ito kung minsan. Nanlaki naman ang mga mata ni Aling Gelang nang makita ang singsing na yon. Pagkaraan ay naningkit ang mga mata nito na para bang may kung anong tinitiyak. Apa, teka iho. Akin na nga yung singsing at nang matignan kong maigi. Parang kay Terbok ito ah. Nako, kay Terbok nga. Oh, kay Mang Terbok ho yan? Paano niyo pong nasabi? Kabisado kong singsing ni Terbok. Ako mismo nagbigay sa kanya nito. Singsing pa ng lolo ko ito. Ang ipinagtataka ko lang ay kung paano nagkaroon ito ng ganitong kakaibang bato. At itong bato niya,
Nararamdaman kong may kakaiba. Saan mo nga ulit ito nakita? Nakakatuwa ho eh. Aling Gelang, nakuha po yan ng anak ko sa tae po ng aswang. Nakidlatan pa nga po kagabi ang tae ng aswang. Kumuntikan pa nga po ako matamaan kung hindi lang po ko'y tinulak ng anak ko. Tapos po, ay nakita yan ng anak ko sa nasunog na tae. Siya nga ho pala, nung una naming makita ang tae ng aswang, ay nakasama rito ang daliri ng isang tao na meron na pong suot na singsing. Nanlaki na naman ang mga mata ni Aling Gelang. Kapag Juan ay muli itong nalungkot at napaiyak ng may mapagtanto. Kay Terbok nga talaga to, iho. Ang asawa ko, mukhang nalapa na siya ng aswang. Wala na talaga ang asawa ko. Wala sa loob na niyakap ni Aling Gelang ang mutyang singsing ni Mang Terbok. Sandaling hinayaan naman ni Jeston ang matanda na umiyak. Isinandig pa niya ang ulo nito sa kanyang balikat habang nakaupo sila sa mahabang bangko. Makaraan ang ilang minuto, nang may masmasan ang pangungulila ni Aling Gelang, bigla itong napatuwid na parabang may napagtanto na naman. Kaya pala'y naramdaman ito ang biglang unti-unting pag-init ng hawak na singsing sa tapat ng dibdib. Umiinit itong singsing. Palagay ko isa tong mutya, iho. Nagulat naman si Jeston sa tinuran ni Aling Gelang. Ano? Mutya? Paano ang mutya? Nasabi mo nga pala kanina na tinamaan ng kidlat ang tae ng aswang kung saan nakahalo ang daliri ni Terbok. Posibleng nakahiling si Terbok para sa isang mutya. Kung ganon, kaya pala may baton singsing ni Terbok ay dahil nga naging isa na itong mutya. Ito ay mutya ni Terbok. Mutya ng isang antingero. Mutya ng antingero? Ibig niyong sabihin, hindi talaga basta-basta lang singsing yan? Tama ka, iho. May taglay itong kapagyarihan. Sigurado kung ang kaluluwa mismo ni Terbok ang gabay na bumubulong sa nakakuha ng mutya. Napaisip si Jeston. Naalala niya ang minsang sinabi sa kanya ni Nigel, yung may bumubulong o nag-uutos daw rito na itulak siya ng nakaraang gabi. Bumubulong? Pero bakit po ang anak ko? Siya po ba ang nakakuha ng mutya? Ibig po ba sabihin, siya ang magsisilbing instrumento ni Mang Terbok para labanan ng mga aswang? Gano'n na nga, iho. Malamang na may nakita si Terbok na magandang katangian ng anak mo. Kaya siya ang mas pinili kaysa sayo. Madalas kasi pinipili ng may mutya, yung may espesyal na katangiang akma sa kakayahan ng mutya at ng gabay nito. Pero Aling Gelang, napakabata pa po ng anak ko. Parang napaka-imposible naman hong makayanan niya ang papel na inatang sa kanya ni Mang Terbok. Magtiwala ka sa anak mo, iho, at sa espiritu ng asawa ko. Hindi edad ang basihan para masabing ang isang pinili ay magiging matagumpay na tagapangalaga ng mutya. Mga panloob na katangian ang mas mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay suporta ang ibigay natin sa iyong anak. Biglang nagpalinga-linga si Aling Gelang ng saglit na mahinto sa pagsasalita para itong may hinahanap sa palibot ni Jeston. Kalam pala, mag-isa ka lang bang pumunta rito? Nasaan ang anak mo? Hindi mo ba kasama? Parang naguluhan naman si Jeston nang mapansin ito ang pag-aalala sa makalubot na muka ni Aling Gelang. Mag-isa lang po ko, Aling Gelang. Hindi ko po kasama ang anak ko. Iniwan ko po siya saglit dun sa bahay. Ibig mo sabihin mag-isa lang siya sa bahay niyo ngayon? Oo. Hindi ho pala. Pinasamahan ko po siya sa kaibigan niya. Nako, hindi mo dapat basta-basta iniiwang mag-isa ang anak mo. Lalo na ngayong siya na ang tagapangalaga ng mutya ni Terbok.
Alam mo bang lapitin ng aswang at sino mang makakakuha ng mutya? Hala sige, magmadali ka na balikan ang anak mo. Tuso pa naman ang mga aswang. Paano kung sumalis yung mga aswang doon sa inyo? Sige na, magmadali ka na. Heto, dalhin mo na itong mutyang singsing. Ako na may susunod din sa iyo. Magdadala lamang ako ng ilang gamit mula sa mga gamit ni Terbok. Sa tingin ko ako na ang kailangan pumalit sa kanya bilang isang antingero. Ganun ho ba? Naku, sige ho. Aalis na po ko. Salamat po pala sa mga bilin niyo sa akin. Nagmamadali ng lumakad si Gaston. Halata sa mukha niya ang pag-aalala para sa kanyang anak. Sa kabilang banda, pagbalik sa kinaroroonan ni Nigel at Bobet, matapos makita ng huli ang nasunog na tae ng aswang, ay parang may natiyak itong isang bagay. Palihim itong napapatango. Alam mo, Nigel, may negatibong enerhiya ako naaamoy sa'yo. Hindi maganda yan. Nako, kailangan mo sumama sa akin. Ipapatingin kita doon sa kakilala kong antingero. Baka mamaya may kamandagdang aswang na napunta sa'yo dahil sa tae ng aswang. Mahirap na at baka mayanggaw ka. Ano ka mo, Bobet? Yanggaw? Ano ba yung yanggaw? Yanggaw. Yanggaw ang tawag sa isang tao na bagong hawang aswang. We, mahawaan ako sa tae lang ng aswang? O kaya, may kamandag din ang kanilang tae. Katulad din ng kanilang laway. Halika na, sumama ka na sa akin. Kailangan nating magmadali para kung sakali ay mapigilan ang pagkalat ng kamandagdang aswang sa katawan mo. Sandaling nag-isip si Nigel. Tinimbang pa niya kung sasama ba siya kay Bobet o hindi. Sige, tara. Sasama ako sa'yo. Siguraduhin mo lang na magaling talaga yung sinasabi mong antingero, ah. At sumama naman si Nigel. Dinala siya ni Bobet sa mismong bahay nila. Nagtaka pa nga si Nigel kung bakit doon sila nagpunta. Teka lang, Bobet. Bakit dito tayo sa bahay niyo nagpunta? Dito kita dinala kasi nandito ang antingerong sinasabi ko sa'yo. Kung hindi mo alam, ay antingero ang itay ko. Maupo ka na muna dyan. Relax ka lang. Sandali, tatawagin ko lang si tatay. Ilang saglit lang ay lumabas na nga ang tatay ni Bobet. Napakunot noo si Nigel nang may mapansin siya rito. Parang may sariwa pa itong latay sa katawan na parabang hinampas ng kung anong mahabang bagay. Naalala niya ang nangyari nung nagdaang gabi nung hinampas ng kanyang tatay ng buntot pagi ang aswang. May nabuong haka-haka si Nigel pero sinarili na lamang niya yun. Umakto siyang parang walang napansin. Naalala rin tuloy niya ang bilin sa kanya ng tinig. Antingero pala ang tatay mo, Bobet. Akala ko magsasaka siya. Yun ang akala mo. Pero ang hindi mo alam, marami pang sikreto si tatay. Di ba, tay? Ngunit hindi inaasahan ni Nigel ang matalim na titig ng tatay ni Bobet sa kanya na parabang may mabigat siyang kasalanan dito. Bigla ring namula ang mga mata nito. Maya-maya pa, nagwika ito kay Bobet na hindi raw siya ang batang nakakuha ng bagong mutya. Sa halip daw ay isa lamang siyang pangitain. Isang panglilinlang. Humanda ang itay ni Bobet. Huhulihin sana nito si Nigel, ngunit naging alerto siya. Bago pa man siya masunggaban, ay dali-dali na siyang bumira ng takbo palabas. At habang tumatakbo, dinig niya ang pagbabanta ng itay ni Bobet. Humanda raw sila mamayang gabi. Si Bobet din naman ay sumigaw. Takbo! Takbo, Nigel! Tumakas ka't mas lalo kang malalagot sa amin! Sobrang bilis ng ginawang pagtakbo ni Nigel. Halos wala siyang lingon-lingon hanggang sa may mabunggo siyang isang matandang nakatungkod at balbas sarado. Halos para rin siyang sumanib dito. Isang batang pangitain. Kamukha ng anak ni Gaston. Hindi kaya... Yun ang narinig ni Nigel bago siya nawalan ng malay dahil sa pagkakabunggo niya sa matanda. Nang bumalik ang malay niya, natagpuan niya ang sariling nasa loob na muli ng kanilang bahay.
nakahiga sa sahig ng kanilang sala. Takang-taka siya nang mapansin niyang paupong nakatunghay sa kanya ang kanyang tatay. May kasama itong isang matandang babae. May binabanggit na orasyon ng matanda habang nakadantay ang kamay sa kanyang noo. Tay, paano pong nakahiga ako bigla rito? Saka, sino pong kasama nyo? Ano po bang ginagawa niya sa akin? Biglang napadilat ang mga mata ni Aling Gelang. Ay, salamat sa Panginoon. Salamat at nakabalik na ang anak mo, Jeston. Pati ang kaluluwa ni Terbok na nasa loob niya. Nagpagana pala siya ng isang pangitain. May nagtangkang lidlangin ang anak mo. Kaluluwa? Terbok? Pangitain? Linlangin? Teka. Wala po akong maintindihan eh. Bumangon si Nigel. Si Gesto naman ay ipinaliwanag ang lahat sa kanyang anak. Anak, huminahon ka. Siya si Aling Gelang. Asawa siya ni Mang Terbok. Yung antingirong pagtatanungan ko sana tungkol sa singsing mo. Paano ko ba ipapaliwanag ng maayos na hindi ka malito? Teka. Ganito, makinig ka mabuti. Magsabi ka muna ng totoo sa akin, anak ha. May bumubulong ba sa'yo na isang tinig? Nagpalipat-lipat muna ang tingin ni Nigel sa pagitan ni Geston at Aling Gelang. Opo tay, meron po. Tinig po ng isang matandang lalaki. Ang lolo Terbok mo ang nakakausap mo, iho. Siya ang asawa ko. Ang may-ari ng mutyang singsing mo. Ikaw ang pinili ni Mang Terbok, anak, para labanan ng mga aswang sa tulong ng mutyang singsing. Teka pala, kailangan kong ibalik sa iyo ang singsing. Nang iabot ni Geston kay Nigel ang singsing, ay napansin nilang bahagyatong umilaw-ilaw. Hala, umiilaw po ang singsing tay. Kunin mong madali, Nigel. Yan ang senyales na may mahalagang sasabihin sa iyo si Terbok. Mukhang may kailangan tayong paghandaan, Geston. Tama lang talaga na sumunod ako sa iyo rito. Pagkakuha ni Nigel sa singsing, ay agad niyang narinig ang tinig ni Mang Terbok. May mga ibinilin sa kanya na dapat gawin. Ano, iho? Ano ang sinabi sa iyo ni Terbok? Naku, kailangan po nating maganda. Lalabas daw po mamayang magdidilim na ang mga aswang. Tayo raw po ang uunahin nila. Sinasabi ko na nga ba? Nako, Geston, kailangan din nating balaan ang mga kababaryo natin at paghandain din sila. Ganitong wala na si Terbok ay mauulit na naman ang nangyari doon. Ako na ang bahalang lumabas at magsabi sa mga kababaryo natin. Kayong dalawa ay gawin nyo lang ang lahat ng iniutos ni Terbok. Babalikan ko kayo mamaya bago magdilim. Mag-iingat kayo. Sige ho, Aling Gelang. Mag-iingat din ho kayo. Lalo na kayong mag-ama. Bantayan mo maigi ang anak mo, Geston. Yung sinabi ko sa'yo. Wag na wag mo siyang iiwang mag-isa. At siya nga pala, iiwan ko muna rito ang ilang gamit ko at mga gamit ni Terbok na pang-antingero. Pwede niyong gamitin ang mga pangontra kung kinakailangan. Si Terbok na ang bahalang magturo sa inyo kung alin sa mga yan ang kakailanganin. Pagkaalis ni Aling Gelang ay naghanda na ang mag-ama. Ano na, anak? Ano ang mga ibinubulong sa'yo ni Lolo Terbok mo? Kailangan nating kumilos kagad. Biglang nanghina si Nigel. Napaupo siya sa sahig. Oh, anak! Bakit parang nangihina ka? Kinakabahan po ako tay. Sa mga sinabi po ni Lolo Terbok. Parang nakakatakot naman po ang pagdating ng mga aswang mamaya. Malalakas po ba ang mga aswang, tay? Huwag kang matakot, anak. Hindi ka naman pipiliin ni Lolo Terbok mo kung sa tingin niya hindi mo kakayanin. Sa katandaan mo, isang magaling na antingero si Mang Terbok. Yang mutyang singsing niya ay paniguradong makapangyarihan. Isipin mo yung nangyari kagabi. Hindi ba't natakot ng aswang nang itapat mo mutyang singsing sa kanya? Oo nga po pala, no? Pero, paano po kung marami akong makaharap na aswang?
Kakayanin ko po kaya? Kakayanin mo, anak. Saka hindi ka naman nag-iisa eh. Nandyan ang lolo terbok mo. Ako, tsaka ang lola gelang mo. Magtutulungan tayo. Bakit? Ayaw mo bang maging tagapagtanggol ng mga kababaryo natin? Gusto mo bang malapa tayong lahat ng aswang? Hindi naman po sa ayaw ko, Tay. Para lang po kasing mahirap eh. Saka, ewan ko po ba, Tay? Basta, bahala na po. Lumuhod si Juston at hinawakan sa magkabilaang balikat si Nigel. Anak, kung tatanggihan mo ang mutya, walang magtatanggol sa mga kababaryo natin. Kapag dumating ang mga aswang, saka ikaw ang napili eh. Sa'yo na gumagana ang kapangyarihan ng mutyang singsing. Sigurado ring mararamdaman ng mga aswang na ikaw ang tagapangalaga. Susugurin at susugurin ka nila rito. Kaya, obligado kang paganahin ng mutya. Malalim na napaisip si Nigel. Napabuntong hininga siya. Ganun po pala. Pero talaga po bang may kapangyarihan ng mutyang singsing na to? Oo, anak. Lahat ng klase ng mutya may taglay na kapangyarihan. Magkakaiba. Nanggaling sa kidlat at sa langit. Bakit? Hindi ba sinabi sa'yo ng lolo terbok mo? Sinabi naman po. Hindi naman pala eh. Di ba? Minsan ay nasabi mo na gusto mo maging parang isang superhero. Eto na anak ang pagkakataon mo. Magiging superhero ka na. Oo nga po pala. Sige po, Tay, gagawin po natin ang mga sinabi ni Lolo Terbok. Sabi niyo nga po sa akin ay tulong-tulong naman po tayo. Saka may sasabihin po pala ako sa inyo, Tay. Ano yun anak? Sabi po pala sa akin ni Lolo Terbok, mag-ingat daw po tayo sa pamilya ni Nabobet. May lahi daw po pala silang aswang. Totoo po ba yun? Sinabi yun ng lolo terbok mo? Opo. Hindi ko po alam kung paano po niya nasabi. Hindi makapaniwala si Juston doon. Pero pinag-isipan niya yun. Naalala rin niya ang sinabi ni Aling Gelang kaninang nagkamalay si Nigel. Basta. Sundin natin ang bili ng lolo terbok mo anak. Baka yun ang napag-alaman niya nang magpagala siya ng pangitain tulad ng sinabi ng lola gelang mo. Hindi ko alam kung paano niya ginawa yon, pero kailangan natin makinig sa kanya. Iwasan mo muna si Bobet kapag nakita mo siya. Mahirap na kung totoo. Opo, iiwasan ko po siya. Ay, Tay, nakausap ko po pala siya kanina nang pumunta po siya rito sa bahay. Hindi ko lang po maintindihan kung paano pong bigla na lang po siyang nawala. At yun nga po, nagising na lang po ko na nakaupo na po kayo ni Lola Gelang sa tabi ko. Saan na po pala siya nagpunta? Hindi ko alam anak. Siguro'y tinangka niyang sumalisi kanina. Malamang ay ang singsing ang pakay niya. Kaya kay aga niyang pumunta rito. Mabuti na lang at hindi mo hawak ang singsing. Aswang nga talaga si Nabobit. Kung hindi pa pala gumawa ng pangitain ng lolo terbok mo, ay baka naagaw na niya sa iyo ang singsing na yan. Hala, mabuti na lang po kung ganun. Napansin ko rin po kanina, napasikreto po niyang tinitignan ng mga daliri ko. Matapos magsalita ni Nigel, ay bigla niyang naramdaman na umiinit ang hawak niyang singsing. Napatitig siya ritong nakakunot ang noo. Naku, umiinit po ang singsing, Tay. Ano pong ibig sabihin ito? Humanda ka anak. Pumikit ka lang ng mariin at tuminga ng malalim. Ang alam ko ay tanda yan na may panganib sa paligid. Hintayin mo lang ang ibubulong sa iyo ng lolo terbok mo. Sinunod ni Nigel ang utos ng kanyang ama. Matapos ay narinig niyang muli ang tinig ni Mang Terbok sa kanyang isipan. Nakinig siyang maigi. Ano anak? Ano sinabi ni Mang Terbok? Huwag daw po muna tayong lalabas, Tay. May nararamdaman daw po si Lolo Terbok na presensya ng isang aswang na nagmamasid lang po sa labas. Maghanda raw po tayo ng mga pangontra at palibutan daw po natin ang bawat dingding ng bahay. Tapos gawin na raw po natin ang mga bili niya sa akin. Isinagawa na kagad ni Juston ang sinabi ni Nigel. Tinadtad niya ang kanilang bahay ng mga pangontra. Pagkaraan ay muli niyang binalikan si Nigel.
Pero bago niya kinausap ang anak, ay sandali muna siyang sumilip sa butas ng nakasarado nilang bintana sa salas. Sinubukan niyang tignan kung may aswang nga bang nagmamanman sa kanilang tahanan. May isang matandang lalaking nakatungkod sa labas, anak. Patanaw-tanaw sa bahay. Siguro ay aswang yun. Sumilip din si Nigel sa butas ng bintana. Pero tay, hindi naman po siya mukhang aswang eh. Mukha naman po siyang mabait. Hindi pa kasi madilim, anak. Kaya hindi pa siya yung aswang. Saka wag sa mukhang mabait ka bumabase. Ang aswang, mukhang mabait man o hindi, ay aswang pa rin. O siya, total, tapos ko nang malagyan ng mga pangontrang bahay. Ngayon, ay gawin naman natin ang iba pang ibinili ni Mang Terbok. Sabihin mo na sa akin, anak, bago pa magtakip silim, ay kailangang handang-handa na tayo. Tay, maglabas daw po kayo ng puting panyo. Pahiran niyo raw po ng pangontrang langis. Lagyan niyo rin po ng 3 pirasong bawang, konting asin at ilang butil ng bigas. Isama niyo rin po itong singsing. Tapos, ibilot niyo po. Itali sa kanan kong braso. Uminos na kagad si Juston at sinunod lahat ng sinabi ng anak. Hey anak, naihanda ko na. Ngayon na yan ang susunod na gagawin. Ang alam ko, kailangan pa ng orasyon para tuluyang mapagana ang mutya. Opo tay, mamaya ko po ibubulong ang orasyong tinuro po sa akin ni Lolo Terbok. Ngayon naman po, ay kayo ang ihahanda ko. Ano ka mo? Paanong paghahanda, anak? Wala naman akong mutya eh. Kailangan niyo din po magtali ng puting panyo sa braso niyo, tay. Tapos mamaya po ay kakargahan po natin ng kapangyarihan galing po sa mutyang singsing. Ganun ba? Sige anak, maghahanap ulit ako ng bagong puting panyo. Habang inihahanda ni Juston ang panyong itatali sa kanyang braso, sa labas naman ng kanilang bahay ay pabalik-balik na si Aling Gelang. Natigilan ito nang mamataan ang matandang lalaking nakatungkod na kanina pang patanghod-tanghod sa harap ng bahay ni Juston. Medyo napaatras si Aling Gelang nang may kung anong naramdamang negatibong enerhiya mula sa matandang lalaki. Napapabulong ito sa sarili. Isa yata itong aswang. Dako, mukhang minamanmanan na mag-ama. Pero teka, bakit parang may positibo rin siyang enerhiya? Ano ang ibig sabihin nito? Sa puntong yun ay napansin din ng matandang lalaki ang presensya ni Aling Gelang. Maging ito'y napaatras matapos pakiramdaman si Aling Gelang. Ikaw pala, Gelang. Alam ko ang ginawa mo sa baryo. Tama lang na paghandaan ang nalalapit na pagsalakay ng mga aswang ngayong pagtatakip silim. Pero bago lahat, gusto ko muna sanang makausap ang mag-amang Juston at Nigel. Pwede mo ba akong samahan sa loob? Pero teka ho, kilala niyo ako. Pero kayo ay hindi ko kilala. Mahalaga yun, Gelang. Ang importante, kahit paano, ay may makakatulong ang mag-ama na may alam din sa pagkaantingero. Hindi ba't ikaw ang asawa ni Terbok? Ako nga ho. Saka ano ho ba kayo? Isa rin ho ba kayong antingero? Imposible. Ramdam ko ho ang negatibong enerhiya mula sa inyo. Alertong biglang inilabas ni Aling Gelang ang dala niyang pangontrang langis. Talagang ipinakita niya ito sa harap ni Mang Lano para malaman ang magiging reaksyon nito. Tulad ng inaasahan ni Aling Gelang ay bahagyang napaatras nga si Mang Lano. Para bang takot sa mga pangontra ng una. Dahil dito'y nasiguro ni Aling Gelang na hindi normal na tao ang kaharap. Lalo pa niyang nakumpirma nang magsalita si Mang Lano. Huwag Gelang, pakisuyo. Huwag mong buksan ang mga yan. Oo, inaamin ko sa iyo na alagad ako ng dilim. Pero hindi ibig sabihin na natutuwa kung ganun ako. Ang totoo'y, mas kampi ako sa liwanag. Anong ibig niyong sabihin? Saka anong alagad ho ba kayo ng dilim? Unay napayuko muna si Mang Lano. Nagdadalawang isip kung sasabihin ang kanyang lihim o hindi. Nang mag-angat ng ulo, ay tinitigang maigi si Aling Gelang
Tinatansya kung mapagkakatiwalaan ba ito o hindi. Sa huli, maamo ang mukhang umamin din ito. Isa akong aswang gelang. Lano ang pangalan ko. Pero hindi na ako katulad ng dati. Matagal ko nang itinakwil ang pagkaaswang ko. Namumuhay akong tulad ng karaniwang mga tao. Hindi ako nang bibiktima ng mga tao at kumakain katulad lang din ng kinakain ng karaniwang tao. Gusto ko sanang ang buong angkan ko ay sumunod sa yapak ko. Aha! Kaya pala nararamdaman kong mas labang sa inyo ang positibong enerhiya kaysa sa negatibo. Pero medyo duda pa rin ako sa inyo. Hindi ko ba alam na tuso mga aswang? Ano ba talaga ang ipinarito nyo? Bakit gusto nyong makausap ang mag-ama? Wala ako kahit na anong masamang balak sa kanila, Gelang. Maniwala ka. Naparito ko para tulungan sila laban sa puwersa ng mga aswang. Alam ko ang kahinaan nila. Kaya nakikiusap ako sa iyong samahan mo ko sa mag-ama bago pa man lumatag ang dilim. Tignan mo! Papahapon na! Tinanaw ni Aling Gelang ang papawirin. Pero bago niya sinagot si Mang Lano, ay nag-isip muna siyang maigi. Tinimbang kung papayagan ba ang matanda o hindi. Pasensya na, Maglano. Pero hindi kita pwedeng dalhin sa mag-ama. Mahirap na at baka sirain mo pa ang mutya ng bata. Ganito na lamang. Patunayan niyo muna sa akin na talagang mabuti ang intensyon niyo at kampi talaga kayo sa liwanag. Mamayang papadilim ay sasalakay ang mga aswang. Gumawa kayo ng paraan para pigilan sila o ipakita niyong salungat kayo sa kanila. Pero Hanggang sa bumira na ng alis si Aling Gelang, kaya nabitin ang sasabihin ni Mang Lano. Pinagsarahan pa siya ng matandang babae ng tarangkahang kawayan ng bakuran ng mag-amang Jeston at Nigel. Nako! Delikado kayo mamaya, Gelang. Sinasabi ko sa iyo, hindi niyo alam kung ano ang kayang gawin ng ibang aswang. Pero ito lang ang masasabi ko. Huwag na huwag kayong magsisindi ng ilaw o kahit na anong pinagmumula ng liwanag mamaya. Ingatan niyong malantad ang mga anino niyo sa mga aswang. Nang marinig yun ni Aling Gelang ay natigilan siya. Napakunot ang noo at malalim na napaisip na parabang may kung anong inaalala. Pasimple niyang nilingon at inirapan si Mang Lano. Ha? Anong alam ng isang yun? Hindi kaya... Babalikan sana ni Aling Gelang si Mang Lano, pero pagtalikod niya'y wala na ang matanda. Bahala na. Sisiguraduhin ko na lang na hindi mabibigo ang plano ko. Samantala, nung nag-uusap pa sina Aling Gelang at Mang Lano sa labas, sa loob naman ng bahay ng mag-ama, muli ay uminit ang mutyang singsing ni Nigel sa kanyang kanang braso. Kasunod nito'y narinig kagad niya ang bulong ni Mang Terbok. Ano po, Lolo Terbok? May isang aswang na gusto kaming makausap ni Itay. Ha? Bakit po kailangan namin mag-ingat kay Lola Gelang? Asawa niyo po siya. Ayon kay Mang Terbok, bigla raw parang nakargahan ng negatibong enerhiya ang kanyang asawa. Kasalukuyan daw nitong kausap ang isang aswang. Nakatakataka raw na mas positibo pa ang enerhiya kaysa kay Aling Gelang. Mukha raw makakatulong nila ang matandang yun na nakabunggo raw dati ni Mang Terbok nang magpanggap na si Nigel sa isang pangitain sa tangkang linlangin si Bobet. Inutusan ni Mang Terbok si Nigel na sabihan ang kanyang itay ng dapat gawin. Tay, lumabas daw po kayo. Papasukin niyo daw po matandang lalaki sa labas na kausap ni Lola Gelang. Isa raw po siyang kakampi. Nang susunod na sana si Jeston, ay biglang pinigilan ito ni Nigel nang may ipahabol si Mang Terbok. Tay, sandali lang po. Bago kayo lumabas, ay kailangan ko na raw pong paganayin tong mutyang singsing. Tapos ay kargahan ko na raw po kayo ng enerhiyang kailangan nyo. Proteksyon na rin po dahil sa negatibong enerhiya ni Lola Gelang. Ganun na nga ang ginawa nila at nang matapos ay lumabas na si Jeston
para papasukin ang matandang si Mang Lano. Ngunit paglabas niya'y tanging si Aling Gelang na lang ang kanyang naabutan. Aling Gelang, nasan po yung matandang lalaki? Ha? Wala namang matandang lalaki sa paligid Saka nako, pumasok na tayo sa loob ng bahay, Gaston. Lumalatag na dilim. Teka, naihanda na ba ninyo ni Nigel ang mga dapat na ihanda? Agad na inila ni Aling Gelang si Gaston papasok sa kanilang bahay. Pero kailangan ko pong hanapin ang matandang lalaki, Aling Gelang. Bakit mo pa hahanapin kung wala na siya? Sa kaaswang ang isang yun. Natakot ba naman sa dala kong pangontra? Minaman-manang kayo. Kaya mabuti pa ay pumasok na tayo. Ang mga kababaryo natin ay napagsabihan ko na. Dali na. Hayan na parang may ugong ng paparating. Napilitan namang sumunod kay Aling Gelang papasok ng kanilang bahay si Gaston nang marinig niya ang sinasabi nitong ugong. Nako, mukhang ang mga aswang na nga po yun. Pagpasok naman nila, ang sumunod nilang narinig ay ang sigawan ng mga kababaryo nila sa labas. Diyos ko, nariyan na kagad ang mga aswang. Mukhang galit at gigil na mahanap kung sino ang nakakuha ng butya. Pues, humanda kayo, Gaston at Nigel. Teka, ano ba ang mga ibinili ni Terbok? Hindi sumasagot si Nigel, kaya pala'y may kung anong ibinubulong sa kanya si Mang Terbok. May kinalaman yun kay Aling Gelang. Para saan pala yung mga puting panyo na nakatali sa mga braso nyo? Sasagot sana si Gaston, pero pasimple siyang sinenyasan ng anak niya na huwag sumagot. Teka, bakit ayaw nyo akong sagutin? May inililihim ba kayong dalawa sa akin? Nakahanda na po kami, Lola Gelang. Kayo po yata ang hindi pa nakahanda. Hayun po mga pangontra nyo sa mesita. Hindi po namin ginalaw ang mga yon. Napasimangot si Aling Gelang at lihim na sinamaan ng tingin ang mag-ama. At bakit hindi nyo ginalaw? Walang silbi mga pangontra ko, ganun ba? Nako, hindi naman po, Lola. Hindi po kasi nasama sa mga bilin po ni Lolo Terbok. Ganun nga ba? Pues, hala, sige Gaston, maglabas kayo ng maraming ilaw. Kailangan mailawan ang lahat ng sulok ng bahay dahil takot sa liwanag ang mga aswang. Gagawin na sana yon ni Gaston, pero pinigilan siya ni Nigel. Sandali, Tay. Ano po kaya kung huwag tayo magsindi ng ilaw? Pakiramdam ko po kasi mas malakas po ang kapangyarihan nitong mutya kapag madilim. Patayin na lang po muna ninyo ang mga ilaw. Baliw ka bang bata ka? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang ibang mga aswang ay mas malalakas sa dilim. Hay, nako! Parang maling ikaw ang napili ni Terbok. Pero kasi, Lola, sinabihan po ako ni Lolo Terbok na pakinggan ko lang daw po ang nararamdaman ko eh. Yun po talaga ang nararamdaman ko. Mas malakas po tong mutya sa dilim. Ganun ba? Ay siya bahala kayo. Basta ako magsisindi ako ng ilaw ko. Ayoko mapahamak na dahil sa inyo. Walang ano-ano'y, bigla silang nakarinig ng mga singasing na papalapit sa kubo. Maririnig din ang mga pagsinghot ng malakas na mga aswang na parabang may hinahanap na amoy. Hanggang sa biglang kinalampag ng mga aswang ang mga dingding ng bahay. Oh, haya na nga sila. Bahala kayo kung ayaw nyo magsindi ng mga ilaw. Tatakas ako rito. Bahala rin kayo kung ayaw nyo sumunod sa akin. Mabilis na kumilos si Aling Gelang. Dinampot ang kanyang mga pangontra sa ibabaw ng mesita. Kinuha ang isang gaserang namataan sa isang gilid ng dingding. Sinindihan yun at walang sabi-sabing lumabas ng bahay. Umugong naman ang mga atungal na mga aswang sa labas. Pero katakatakang hindi tinangka ng mga itong saktan si Aling Gelang. Hinayaan lang ng mga itong makatakas ang matanda. Paano na yan, anak? Iniwan na tayo ni Aling Gelang. Wala na tayong kasamang antingero. Huwag kayong mag-alala, Tay. Ayos lang po na hindi natin kasama si Lola Gelang. Di ba nga po ay sinabihan tayo ni Lolo Terbok na mag-ingat po sa kanya? Oo nga pala, no? Pero paano na pala yan ngayon, anak? Mukhang pwersa ang papasukin ng mga aswang tong bahay natin. Alam mo na bang paganahin niyang mutya?
Nang puntong yoy, sinimulan na ngang sirain ng mga aswang ang mga dingding ng bahay ni na Jeston. Ang inilagay nilang mga pangontra ay isa-isang umusok. Maririnig ang pabiglang pag-ungol ng mga aswang dahil sa pagkapaso. Tay, ihanda niyo po ang mga langis sa pangontra. Sabi po ni Lolo Terbok, sabuyan daw po natin ang bawat aswang na mararamdaman natin sa paligid na hindi natin nakikita sa dilim. Mararamdaman daw po natin kung may lumalapit dahil sa suot nating puting panyo. Pagkasabi nun ni Nigel, ay naramdaman kagad ni Jeston na may isang aswang ang nakapasok at papalapit sa kanya. Agad niyang sinabuyan ang banda kung nasaan ito. Agad na umusok ang katawan ng nasabuyang aswang at malakas na napaatungal. Ay, lumipat po kagad kayo ng pwesto para hindi nila kayo masundan. Maya-maya pa, biglang may dumukwang sa direksyon ni Nigel. Ah! Aswang! Pwes, etong sayo! Naparami ang naisaboy na langis ni Nigel, kaya halos patakbong umatungal ng malakas ang aswang. Grabe ang pag-usok ng katawan nito. Alertong kumilos si Nigel at lumipat ng ibang pwesto. Nagtago naman siya sa likuran ng kanilang aparador. Anak, ayos ka lang ba? Hindi sinagot ni Nigel ang bulong ng kanyang itay para hindi matukoy ng nakapasok na aswang kung nasan siya. Nang sandali ring yun, ay bigla na lamang may kakaibang nangyayari sa kanyang paningin. Parang nakikita niya kung nasaan ng mga aswang kahit madilim. Kulay mamula-mula ang tingin niya sa bulto ng mga aswang. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa bandang kinaroroonan ng kanyang itay. Ang tingin naman niya sa bulto nito ay kulay berde. Kasunod ng nadiskubre yun ni Nigel ay narinig niya ang tinig ni Lolo Terbok. Ayon dito, isa raw yun sa pinagana nitong kapangyarihan ng kanyang mutya. Maya-maya pa, napansin ni Nigel na may 3 aswang ang sabay-sabay na papalapit sa kinaroroonan ng kanyang itay. Natatarantang inihanda niya ang hawak niyang pangontrang langis. Nang dudukwangin na sana ng 3 aswang ang itay ni Nigel, ay mabilis siyang tumakbo at isa-isang sinabuyan ng langis ang mga yun. Dapa, itay! May 3 aswang na nasa tabi nyo! Masunog kayo! Masunog kayo! Nagwawalang sabay-sabay na umatungal sa sakit ang 3 aswang at patakbong lumayo palabas ng bahay. Ay! Lumipat po kayo! Dali! Mabilis silang kumilos. Nakita ni Nigel na nagtago naman ngayon ang itay niya sa likod ng kanilang lumang baul. Para maprotektahan ito'y tahimik at palihim niya itong sinundan. Alerto niyang inilibot ang paningin sa kadiliman. Kinabahan siya nang mapansin niyang parami ng parami ang nakakapasok na mga aswang. May nakita pa siyang pulang bulto na parang batang aswang na akay-akay ng isang aswang na mukhang siya ang pinakamalaki. Hanggang sa walang ano-ano'y biglang may kumalabog sa saig. Umalingasaw ang amoy ng gas. Unti-unting nahawi ang mga bulto ng mga aswang sa paligid. Parang nagsipagtago saglit. Maya-maya pa, may narinig silang parang nagkikiskis ng kung ano. Hinanap ni Nigel kung saang banda yun. Nakita niya ang kulay pulang bulto na may ilang patsi ng kulay berde sa may pintuan. Parang hugis babae. Sumunod at may inihagis itong dila ng apoy sa sahig, sabay bira ng mabagal na pagtakbo palayo. Lumagablab at kumalat ang apoy. Nalantad sina Jeston at Nigel na parehong nagulat sa nangyari. Masusunog ang bahay natin, anak! Makukulong tayo rito ng apoy! Kailangan may gawin tayo! Mabilis na hinalungkat ni Jeston ang lumang baul at naghanap ng kahit na anong magagamit. Nakakita